Kaya wala na pong ginawa itong mga kalaban ni, ni Pastor Kibuloy, kundi sumakay sa kasikatan ng pagkatao ni Pastor Kibuloy. Mantakin mo tong si Abalos, no? Si Abalos ang pinakawalang kwentang Department of Interior and Local Government na naabutan ko, guys. Wala siyang accomplishment. Wala siyang pwedeng ipagmalaki. Mantakin mo, may kumakalat ngayon sa social media. Tama ba ho ito? Na yung isang dating Department of Interior and Local Government tumatakbo sa pagkasenador. Tapos ang ipinagmalaki niya ay yung kumakalat to guys sa social media kung hindi ninyo po nakita ho ito. Ayan, mano-mano muna tayo ngayon, ayan po. Ayan Kita nyo yan? Pamaypay ho ito, no? Pamaypay, tapos nilagyan ng kung ano-umano yung mga accomplishment ni Abalos. Putya guys, paano ho nangyayari na nagiging accomplishment niya itong, ang nakalagay dito, ito tingnan mo ha, numerous high-profile arrests such as Alice Guo, Apollo Kibuloy, etc. High-profile arrest? Teka, pag sinasabi mong arrest, inaresto na aresto eh. Tama ho ba? Hoy, Abalos, hindi nyo po na-aresto si Pastor Kibuloy. Dahil ang totoong kwento po, hindi inaresto, kundi sumuko ng kusa. Nakailang beses po natin ito na content mga kabisdak. Tingnan mo, linaw-linaw dito. Arrest daw. Tingnan mo yung may circle dyan. Kung hindi nyo maklaro. Na-aresto daw nila si Pastor Kibuloy. Mana-mana talaga sa amo, mga timang. Again ha, fake news. Itong pinakalat ng grupo ni Abalos na na-aresto daw si Pastor Kibuloy. Hindi po na-aresto ha. Kusa pong sumuko kasi nga hinaharas na ho ng gobyerno ni Bangag ng 10,000 mga kapulisan ang QOGC. Kaya si Pastor Kibuloy nagdesisyon na sumuko. Pero bago po sumuko si Pastor Kibuloy, sinabi ni Pastor Kibuloy sa gobyernong Bangag na baka ho susuko ho ako pero siguraduhin po ninyo na walang mangyayaring extraordinary rendition. Yung extraordinary rendition po, yun ang sinabi ni Pastor Kibuloy. Ngayon, nung nakasigurado na po si Pastor Kibuloy na walang extraordinary rendition, ay siyempre sumuko si Pastor kasi naawa man si Pastor sa mga miyembro ng KOGC. Pero hindi po yan, hindi po yan inarest, hindi po yan na-aresto, kundi kusang sumuko. Alam niyo po yung extraordinary rendition. Sa ibang bansa po yan, sa Amerika, legal po yan. Pero sa atin, sa bansang Pilipinas, ang extraordinary rendition ay illegal. Lalabas po yan na kidnapping. Na which is, ito po yung nangyayari kay Tatay Digong na una nang binulgar ni Pastor Kibuloy. O di ba nag-ingay si Pastor Kibuloy na ito yung plano ng gobyernong Marcos sa akin. Extraordinary rendition, kikidnapin ako dahil ibinigay na po ako nila sa mga banyaga. Pagulit-ulit po na sinabi ni Pastor Kibuloy at nangyayari nga yung extraordinary rendition. Dito naman po yan nangyayari kay Tatay Digong. Ito ngayon yung malaking gulo sa buong mundo. Yung extraordinary rendition na ginawa ng gobyernong Marcos. Illegal ho yan sa gobyernong Pilipinas, sa gobyerno natin. Ang tawag dyan sa atin, kidnapping. Sa Amerika, extraordinary rendition, legal yon. Pero sa batas natin, illegal.
na pwede kang charge ng kidnapping harap-harapan. Yan ang totoo. Hindi po naaresto si Pastor Kibuloy. Sumuko po ng kusa yan. Bakit ganito yung accomplishment ba ito? Hindi to accomplishment, guys. Samantala kasi, wala po kasing may pagmalaki na accomplishment. Kaya gumagawa na lang kung ano-anong kababalagan. Kasi sikat man talaga si Pastor Kibuloy. Kaya ang gagawin na lang, sasakay tayo kay Kibuloy. Maraming sumasakay kay Pastor Kibuloy. Kita mo ngayon, tingnan mo ha. Meron kasing adik na nahuli ng grupo ni Pastor Apollo si Kibuloy na tinanggal yung poster ni Pastor. Sa dami-dami pong kandidato sa pagkasenador, bakit itong mga adik, mga NPA, mga komunista, ay pinagtripan yung poster ni Pastor Kibuloy? May pinunit naman pero huli po sila dito. Tingnan mo ha. Bakit? Kasi nga takot sila na si Pastor Kibuloy ay manalo. Dahil si Pastor Kibuloy galit sa mga durugista, galit sa mga kriminal, galit sa mga komunista. Dahil alam ho natin na si Pastor Kibuloy ay suportado lahat ng programa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga inuna muna si Pastor Kibuloy yung extraordinary rendition na yan. Kay Pastor Kibuloy dapat yan mangyayari. Kaso binulgar ni Pastor Kibuloy sa buong mundo na ito yung gagawin sa akin. So anong nangyayari? Yun ang ginawa ho nila. Nai-apply kay Tatay Digong. Kumbaga pre-practice muna sa KOGC. Pero yung pala, ang pinakapuntarya pala ng mga animal ay si Tatay Digong. Pakinggan po muna natin guys ang video ito guys. No? Sige lang, ipapakita ko lang. Sinong rapist? Sinong rapist? Sinong rapist? Oh! Ano ka, rapist yan? Sino na rapist? Sinumanda ka. Rapist yan. Ikaw na ka. Ha? May ebidensya ka. Rapist yan. Sino sabi rapist yan? Sino nang sabi? Pontiveros? May ebidensya ka, rapist yan? Pwede kayo demanda niyan. Ha? Ano? Sige, sabihin mo nga. Rapist yan. Sige, sabihin mo nga. Ayan, oh. Sige, sabihin mo muna. Sabi mo kanina, rapist yan eh. Oo nga, sige, sabihin mo nga. Okay na yun. Sabihin mo nga. Boss, wag na natin i-est. O, akala ko sa iyo, habang mo, tapos rapist, tapos tatawa-tawa Oh. ka. Wag na natin i-est. Ano? Ha? Oo nga, may mali May ako. ebidensya May ka? mali ako, boss. Hindi, may ebidensya ka, rapist yan. Boss, may mali na nga. Oh, wag ka bang mayabang? Ikaw na nga Hindi yung ako napulit. nagmamayabang. Oh, tignan mo yung ginawa mo. Hindi ikaw napulit yan. Yan. Saan ka magkano Ayun yun? pala yan, kuya. Pero promise, magpa-CCTV pa kayo. Oh, ay! Talo ka. Ito. Oh. Ito sabihin namin na. Sino nagsisinungaling sa amin? Kami o siya? Ikaw, sabihin mo. May mali na nga. May mali na. Ah. Pasensya na, kuya. Di ba sinabi mo pa, Okay lang, rapist siya? kahit post nyo yan. Di, okay lang. Ayun, Sige, yan. yun. Kahit nyo Oh, mag-video yun, tama kasi yan. Nasa mali yun. Pero sinabi mo rapist siya, di ba? May ebidensya ka. Ano? Oh. Ano ebidensya mo? Saan naman? Wala akong evidence. Oh, bakit mo sinabi rapist? Oh, sige nga. Kaya natin, kuya. Wag na natin Oh, i-est. wala nang sige. Social media lang po. Oh. Relax lang tayo, pero hindi nyo ako Hindi, alam mo, Brad. Kuya. Okay lang yan, hindi ka naman sinaktan ha. Kasi sinasabi mo kasi. Inipit Ay, mo shh. ka. Ay! Kuya, kahit nasabi nyo hindi nyo ako nasaktan. Wala yan, Brad. Wala! Huwag ka na magsinungaling. Nakuha ko. Alam mo po ano ito? Huwag ka na magsinungaling. Huli-huli ka na. Sinungaling ka eh. Huli-huli. Oh. Huli-huli ka na. Huli-huli ka na. Oh. Ay, wala kang pakialam kung dyan yung bahay, Oh, no? sige. Kaya ka namin Nandiyan sinita pa. kasi pinuni. Okay. Kita mo yung bata, sabog no? Bangag yung bata eh. Adik, nag-hit-hit siguro tong animal na to. Tingnan mo yung mukha. Gumawa ng kagaguhan, gumawa ng katarantaduhan. Kanino ba ba anak to? Mga kung sino man yung magulang ng batang ito, Diyos ko, bantayan niyo po yung anak ninyo. Alam niyo po yung pagpunit ng tarpaulin ng isang kandidato, ay pwede kang arestuhin yan? Adik yung guys, siguro NPA na adik, komunista, pwede kang arestuhin at pwede kang kasuhan. Pusasan, pwede ka pong pusasan. Pwede na pusasan nila yun eh. Citizen arrest. At ang pinakamabigat niya na binitawan doon ay sinabihan niya si Pastor Kibuloy na rapist.
Naku, kayong mga kritiko ni Pastor Kibuloy, mga galit kay Pastor Kibuloy, mag-ingat po kayo sa salitang rapist. At huwag po kayong basta-basta magparatang sa isang tao, hindi nyo po alam kung ano ang kwento. Bakit nyo sinabi na rapist? Unang-una, yung mga impormasyon na yan na rapist ni Pastor, yan ay kagagawa ni Hontiveros, mga kalaban na ni Pastor Kibuloy, mga kalaban ng mga Duterte, mga komunista. Maliwa. Ito, para magkaalaman ho tayo. Total, yung mga ganyang rapist na yan, word man ni ano yan, ni Hontiveros. Nalason po ang utak ng maraming Filipino. Ang nakakalungkot ho, ay mga kabataan po yung nalason. Na ang tingin nila kay Pastor Kibuloy ay di umano ay rapist. Hindi po rapist si Pastor at wala pong kasong rape si Pastor Kibuloy. Para maintindihan ng karamihan. Yan ay black propaganda lamang yung word na rapist kay Pastor Kibuloy. Wala pong kaso si Pastor Kibuloy na rape. Si Pastor Kibuloy kaya naditin lang po yan diyan sa Pasig dahil sa akusasyong human trafficking, wala pong rape na kaso. At yung kaso ngayon ay nakusa kay Pastor Kibuloy, nabasura na yan at binuhay lang ni Bunying. Nako, ito yung batang iyan, baka pagsisisihan niya po kasi kumalat man ang videong ito, anytime po, pwede po siyang kasuhan. Yung word, bukod nung pagbaklas niya ng poster, bukod pa dun sa sinabi niyang rapist si Pastor. Kaya kayong mga kritiko ni Pastor Apollo si Kibuloy, dahan-dahan kayo kasi si Pastor ay isang private citizen. Hindi po siya government official. Hindi po siya entitled sa criticism, sa pinaka-highest na criticism. Dahil siya po ay private citizen. Hindi pa ho siya government official. Kaya lahat po ng inyong mga sinasabi labang kay Pastor, anytime ay pwede po kayong masampahan ng kaso at malabasan ng warrant of arrest at pwede po kayong makulong. Yun yung magiging consequences ninyo. Again, hindi po rapist si Pastor, wala pong ni-rape, wala pong kasong rape si Pastor. Lahat yun ay puro black propaganda ni Hontiveros, paninira lamang kay Pastor Kibuloy. Walang ni-rape si Pastor. Bakit ba mang-rape si Pastor? Kung tawag lang ng laman ang pinag-uusapan, bakit ba kailangan kong mang-rape ng aking mga miyembro na matagal ko na, dekada ko na pinangalagaan ito, 40 years. Pinangalagaan ko itong kongregasyon ko, sisirain ko lang. Bakit ayaw ko na lang mag-order doon sa mga foreigner? At susunduin ko na lang ng aking private jet. Meron naman akong private jet. At pwede ko naman sila, kumbaga, sunduin ko, bayaran ko na lang kasi may resources ako. Sirain ko pa talaga sarili ko mang-rape. Ngayon, kung may kasong, kung rapist si Pastor, nasaan yung kaso? Tama yung sinabi ng tao. Nasaan yung ebidensya? Oh, may kaso? Wala. Yan ang nagagawa ho. Yan ang nagagawa ng mga demonyo na nasa gobyerno ngayon. Yung mga komunista, yan ang may pakana niyan. Yan sila Hontiveros, yung ni Castro. Kasi nasaktan po talaga sila kay Pastor Apollo si Kibuloy. Sipin mo, lahat ng programa ni Tatay Digong sinuportahan ni Pastor Kibuloy. Paglaban sa krimen, paglaban sa droga, paglaban sa mga komunista, lalo na mga komunista. Mantakin mo pati mga reporter sa SMNI, mga staff, ay pinag-training, nagiging reserve army pa. Dahil gusto po nilang kalabanin ang mga komunista. Ako guys, itama po natin yan. Wala pong kasong rape si Pastor at wala pong ni-rape si Pastor. Itama po natin yan. Diyos ko, ba't kayo naniwala kay Hontiveros? Kasi kung meron, dapat kinasuhan si Pastor. Diba? May kaso ba? Wala.
Fake news.